even yung mga tao, mga kababayan ko na talagang na biktima nitong ni Duterte na wala namang kasalanan, damay din dito sa kaso na to mga kababayan ko. I hope na sana matanggap ng pamilya na mabilis ang hustisya mga kababayan. Posibleng kabilang dito ang gender-based violence, imprisonment on arbitrary grounds, torture at iba pang Grabe oh. hindi makataong gawain. Grabe talaga kaso niya. Ito na po yung talagang formal na sampa laban kay Mr. Duterte. Malalaman po natin yung 4 na sulok kung ano po yung mga krimen na talagang sinampa kay Mr. Duterte. Ayan, malalaman niyo yan mga kababayan. But anyway, pinasadahan lang natin dito yung kaso na yan mga kababayan ko. Yan po ang dapat ninyong malaman at dapat maunawaan ng taong bayan mga kapatid. No? And I hope na sana nas maintindihan pa ng mga kababayan natin kung gaano kahalaga yung laban na to. Ngayon, mga kapwa ko Pilipino, my dear Filipino people, alam ko nag-e-enjoy kayo sa usaping sabong. Sana wag nyong kalimutan yung problema ng impeachment at nitong taong ito na nasa Netherlands. Alam nyo mga kababayan, one of my reason kung bakit sana ayoko rin sana mag-content niyan but napipilitan tayo because kailangan natin ipaalam sa taong bayan ng tama. Marami ho ko nakikita ngayon na kung ano-anong storya na ho ang pinag-uusapan. Marami ho ko nakikitang storya ngayon na pinag-uusapan yung ganito, pinag-uusapan yung ganyan. Pero tayo na nag-stick tayo sa ganitong topic because ayokong mawala doon sa topic. Mga kababayan ko na mayroon pong impeachment pang nakabinbin. But anyway, mga kababayan ko, I just want you to know na yung tatay nyo si Duterte na isang panahon ang formal na kaso at sa September, mga kababayan ko, ang first trial niya. Kaya mga kababayan, mga kapatid, magsipagkalma tayo at sa mga susunod na araw ay mas marami pa tayong pag-uusapan.